Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang pagtakbo ng isang babae sa gitna ng traffic. Sa likod ng babae, tumatakbo din ang isang lalaki na 10 taon ang tanda sa kanya. Nang nakapasok na sa loob ng isang tindahan, dun na walang habas na binaril ng lalaki ang babae. Sa ating storya ngayon, talakayin natin ang viral na kwento ngayon na nangyari sa Dominican Republic na nakunan pa mismo ng CCTV. At upang simulan nga ang ating storya, kilalanin natin ang babae na si Esmeralda Moranto de los Santos, 33 years old. Si Esmeralda ay ipinanganak ng December 22, 1992 sa Santo Domingo, Dominican Republic. Mapait ang pagkakaiba ni na Esmeralda dahil ilang taon pa lamang siya noon nang pumanaw na ang kanyang ama. Dahil dito, naiwan na lang sa ina ni Esmeralda ang lahat ng responsibilidad sa pagpapalaki sa kanilang magkakapatid. Mag-isa lamang ang ina ni Esmeralda na nagtatrabaho, kaya naman madalas ay kapos sila sa buhay. Ngunit sa kabila nito, napansin ng mga kamag-anak ni Esmeralda na ang babae ay lumalaking mabait, masipag at energetic na tao. Napaka-matalunin din daw ni Esmeralda miski sa ibang tao. Habang lumalaki ang babae, nahilig nga siya sa iba't ibang pastry tulad ng cake at mga dessert. Sa tuwing may salo-salo ang kanilang pamilya, si Esmeralda ang siyang naaatasang gumawa ng dessert at cake para sa mga birthday. Nagugulat nga ang mga bisita dahil masarap ang ginagawang panghimagas ni Esmeralda. Tuwang-tuwa naman si Esmeralda na nagugustuhan ng kanyang pamilya at ng ibang tao ang binibake niyang cake. Nung isang beses, nag-bake nga si Esmeralda ng cake para sa bunso niyang kapatid dahil marami siyang natatanggap na mensahe mula sa ibang tao. Ang mga tao nga na ito ay interesado kung magkano magpagawa ng iba pang dessert sa babae. Hindi nga makapaniwala si Esmeralda na may mga taong handang magbayad para lamang matikman ang binake niyang cake. Ito nga ang simula ng paglalim ng pasyon ni Esmeralda sa baking. Sinubukan niyang kumuha ng paisa-isang order ng cookies, iba't ibang klase ng tinapay at ang kanyang specialty na cake. At sa pagdaan nga ng panahon, na-realize na ni Esmeralda na talagang napamahal na siya sa kanyang pasyon na baking at itinuturing nga na ito na malaking parte ng kanyang buhay. Nagsimula nga siyang mag-research upang matuto ng bagong trend at halos araw-araw siyang nagpipicture upang ma-perfect niya ang iba't ibang baking technique. Sinubukan din ni Esmeralda na mag-experiment tungkol sa flavor, decoration at presentation ng kanyang cake. Dito na nga unting-unting napansin ng kanyang pamilya na kung dati libingan lamang ni Esmeralda ang pagbe-bake pero talagang seryoso na ito sa puntong ito. Matapos ang high school, nag-aral nga si Esmeralda sa Casa Consuelo Bakery and Pastry School. Ito ay upang meron siyang ipangtusto sa kanyang pag-aaral. Kaya naman patuloy ang kanyang pagkuha ng mga orders ng pastries at cake. Matapos mag-aral, gumawa nga si Esmeralda ng isang Instagram account kung saan opisyal siyang kumukuha ng mga orders para sa kanyang baking business na tinawag niyang Estilo Pastelero. Nakabuo nga si Esmeralda ng isang community na hindi lamang masaya sa kanyang cake, kundi pinapahalagahan din ang katulad niyang baguhan sa industriya ng baking. At dahil sa mga pag-share ng kanyang customers sa kanyang mga binibake, unti-unti nang dumami ang customers ng ginang. Mula sa kanyang kinikita, natutulungan na nga ni Esmeralda ang kanyang ina at mga kapatid. At sa kalagitnaan nga ng magandang takbo ng karir ni Esmeralda, siya ay umibig sa isang lalaki. Ang pagmamahalan nga ng dalawa ay nagbunga ng isang anak. Subalit dumaan sa pagsubok ang pagmamahala ni na Esmeralda at ng kanyang kasintahan kaya nauwi na lamang sa hiwalayan ang lahat. Naiwan nga sa pangangalaga ni Esmeralda ang kanyang anak. At sa tulong ng kanyang ina, napalaki naman niya na maayos ang bata. At sa kabila nga ng matinding pagsubok na pinagdaanan ni Esmeralda, mas naging matatag ang buhay ng ginang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo at dahil sa kanyang pagsusumikap, unti-unti nang nakilala si Esmeralda sa larangan ng baking. Isa din sa most requested kay Esmeralda ay ang kanyang custom birthday cakes. Mula sa pagiging maliit na home-based business, lumago ito.
Ilan din sa local media outlets ang nag-interview kay Esmeralda kung saan niya ikinukwento ang kanyang buhay at bakit mahal niya ang baking. Ayon nga kay Esmeralda, sa kanyang trabaho kailangan ng dedikasyon, minamahal ang iyong ginagawa, at may mahabang pasensya. Hinikayat din ni Esmeralda ang iba pang mga kababaihan na gustong magtayo ng sarili nilang negosyo at pangarap sa buhay. Sa isang buwan, mahigit 100 nga ang natatanggap na orders ni Esmeralda. Dahil dito, unti-unti na niyang natutupad ang kanyang mga pangarap, ang magkaroon ng sarili niyang cake and pastry shop. Kasabay ng tugatog ng negosyo ni Esmeralda, ganon din naman ang malaking pagbabago sa kanyang life. Taong 2023 nang nakilala niya ang lalaking si Omar Tejada Guzman, 43 years old. Si Omar ay isang negosyante. Siya ay nagtayo ng isang butika matapos magtrabaho ng matagal sa pharmaceutical sector ng mahabang panahon. Bukod doon, meron siyang isang maliit na local restaurant sa Avenida Venezuela at nagmamay-ari din ang lalaki ng minor commercial investments. Pinasok na din ni Omar ang real estate business, particular na ang pagpaparenta ng mga apartment. At makalipas ang ilang buwan, nagsama na sa isang bahay sina Esmeralda at Omar. Kalaunan muling nagdalang tao si Esmeralda at nagkaroon sila ni Omar ng isang anak na lalaki. Maganda nga ang takbo ng kanilang relasyon. At kahit parehong busy ang dalawa, sinisigurado nilang naglalaan sila ng oras para sa kanilang mga anak. Subalit sa likod ng masayang imahe ng pamilya ni na Esmeralda at Omar, isa-isang lumabas ang kanilang mga problema. Nagsimula na kasing lumabas ang totoong ugali ng lalaki dahil si Omar pala ay sobrang seloso at controlling na lalaki. At sa paglipas nga ng panahon, lumala ang hindi pagkakaintindihan ni na Esmeralda at Omar. Habang unti-unting tinutupad ni Esmeralda ang kanyang pangarap, pilit na binubuo ang isang kumpletong pamilya para sa kanyang anak, hindi pala masaya ang kanyang karelasyon na si Omar tungkol dito. Napag-alaman na hindi komportable si Omar sa mga nakakamit ni Esmeralda na mga tagumpay lalo na at pinili ng babae na hindi humingi ng tulong kay Omar. At dahil sa dagsa ng mga orders kay Esmeralda, naging financially independent na ang babae. Nung una, maliit lamang na away ang nangyayari sa pagitan ng mag-asawa. Subalit sa katagalan, naging malaki na ang alitan ni na Esmeralda at Omar na nagbigay ng matinding stress sa pastry chef na si Esmeralda. Dahil sa ilang taong sakripisyo at walang humpay na pagtatrabaho, nakamit na ni Esmeralda ang isa sa kanyang mga pangarap. At ng December 8, 2025, sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan ni Esmeralda ang kanyang pastry shop. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi pa nga ng pastry chef ang pangyayari nang ginagawa pa lamang ang kanyang shop. Nagpapasalamat nga din ang babae sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Napakasaya nga ng ginang sa bagong tagumpay na kanyang nakakamit. At tulad ng dati, marami pa din ang order kay Esmeralda ng cakes, cookies at iba pa. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili pa rin ang alitan nila ni Omar. Ang gusto kasi ni Omar kasama siya ni Esmeralda sa pagdesisyon tungkol sa negosyo ng ginang. Bagay na ayaw naman gawin ni Esmeralda sapagkat noon pa man siya na talaga ang gumagawa ng lahat at nakasanay na niyang walang tulong sa negosyo. Humantong na din sa pagkakataon na nasasaktan na ni Omar si Esmeralda. At March 2026, nang tuluyan ng nakipaghiwalay ang babae sa kanyang karelasyon na si Omar. Umalis si Esmeralda bit-bit ang kanilang anak at hindi na muling nakipagkita pa kay Omar. Pero hindi tinanggap ng lalaki ang hiwalayan na ginawa ni Esmeralda. Matapos umalis ni Esmeralda sa poder ni Omar, halos araw-araw niyang tinatawagan at tinetext ang dati niyang nobya. Inaakusahan din ni Omar si Esmeralda na meron itong ibang karelasyong lalaki. At sa kabilang banda, pinilit naman ng lalaki na makipagbalikan sa kanya si Esmeralda. Bukod doon, palihim din na sinusundan ni Omar si Esmeralda na tila ba isang stalker. Binabantayan ng lalaki ang bawat kilos ni Esmeralda at kung saan ito nagpupunta. Ayon sa pamilya ni Esmeralda, takot na takot ang babae dahil sa pangulit at panghaharas ni Omar sa kanya. Pero dahil kailangan niyang magpatuloy sa buhay, umasa na nga lang si Esmeralda na titikil din kalaunan si Omar.
Pero mas lumala nga ang lahat. Napag-alaman kasi ni Esmeralda na nilagyan ni Omar ng tracking device ang kanyang kotse. Nagugulat na lamang ang babae na bigla niyang nakikita si Omar sa lugar kung saan siya naroroon. Dito na nga humingi ng tulong si Esmeralda sa kanyang pamilya. Pinayuhan ang babae ng kanyang ate na sa huling pagkakataon, makipag-usap si Esmeralda kay Omar alang-alang sa kanilang anak. Ang muling pagkikita nga ng dalawa ay nauwi lamang sa away. Pilit kasing nakikipagbalikan si Omar kay Esmeralda. Nung una, pumayag ang pastry chef sa pakikipagkita sa negosyante dahil ang sinabi ni Omar gusto lamang niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang anak. Pero kabaliktaran ang nangyari at pinagbintangan pa ni Omar si Esmeralda na meron tong bagong karelasyon. Matapos iyon, palaging sinusundan na ni Omar si Esmeralda at bigla na lamang lilitaw ang lalaki. Takot na takot nga ang babae para sa kanyang sarili at kanyang anak dahil nagbabanta si Omar na kikidnapin niya ang bata kung hindi makikipagbalikan ang pastry chef sa kanya. At magmula nga noon, hindi na napanatag pa si Esmeralda. Kaya ng May 2, 2026, nagtungo na si Esmeralda sa prosecutor office upang maghain ng complaint at proteksyon laban kay Omar. Ibinigay nga ng babae ang lahat ng hawak ng ebidensya laban kay Omar. Mula sa pang-i-stalk na lalaki hanggang sa pagbabanta nito na kikidnapin niya ang kanyang anak. Sinabihan naman si Esmeralda ng prosecutor office na imbestigahan nila ang kaso at panghaharas ni Omar sa kanya. At sa paghain nga ng complaint at protection order laban kay Omar, umasa nga si Esmeralda na magiging tahimik at ligtas na sila ng kanyang anak. Ngunit hindi inakala ng pastry chef na kabaliktaran pala ang mangyayari. May 12, 2026, kinontak si Esmeralda ng prosecutor office at sinabing ibibigay nila sa babae ang protection order laban kay Omar upang hindi na ito makalapit pa sa kanilang mag-ina. Napakasaya nga ni Esmeralda dahil alam niyang kapag lumapit na si Omar sa kanya o sa kanyang anak, umasa nga ang pastry chef na kapag nasa likod na ng rehas ang dati niyang karelasyon na si Omar, hindi na ito makakalapit pa sa kanilang mag-ina. Kaya naman ng May 13, 2026, maagang gumising si Esmeralda. Tinapos niya ang lahat ng kanyang mga orders at isinara ang pastry shop upang makapunta na siya sa prosecutor's office. At bandang alas 4 pasado ng hapon nang nakarating na siya sa ahensya ng prosecutor office. Agad namang binigay kay Esmeralda ang papeles ng protection order laban kay Omar. Ipinaliwanag din sa negosyante ang saklaw ng batas ng hawak niyang mga protection order. Nagpapasalamat naman si Esmeralda sa mabilis na aksyon ng ahensya tungkol sa kanyang sumbong. Subalit, paglabas ni Esmeralda sa opisina, nagulat siya nang nakita niya ang taong nireklamo niya, si Omar. Natakot nga si Esmeralda kaya agad siyang tumakbo nang nakita niyang may dalang baril ang dati niyang karelasyon. Sa kuha nga ng CCTV sa isang kalye, makikita si Esmeralda na pilit na lumalayo kay Omar. At sa gitna nga ng traffic, naghabulan ang dating magkarelasyon. Muntik pa ngang tamaan ng isang kotse si Esmeralda pero nakatakbo palayo ang ginang. Subalit patuloy siyang hinabol ni Omar. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita na tumatakbo papunta sa loob ng isang tindahan si Esmeralda. May dalawang lalaki sa labas ng tindahan subalit napailag lamang ito nang papalapit na si Esmeralda. Napakabilis nga ng mga pangyayari at sa loob ng tindahan tila na corner na ni Omar si Esmeralda. At dito na niya binaril si Esmeralda. Ang mga sumunod nga ng mga pangyayari ay hindi na nakunan pa ng CCTV pero ayon sa mga balita tumakas na si Omar. Ang mga pangyayari nga ng tindahan at ng mga taong nakasaksi sa krimen ay agad na tumawag ng mga pulis. Kasabay ng pagdating ng mga pulis ang pagdating ng isang ambulansya. Sinuri nga ng medic si Esmeralda subalit idineklara ang pastry chef na negosyante na wala ng buhay. Agad namang nakarating sa pamilya ni Esmeralda ang nakakalungkot na balita. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Esmeralda na sa pagpunta nito sa prosecutor's office, buhay pala ng babae ang magiging kapalit. Ang buong pamilya nga ni Esmeralda ay nakaramdam ng kabiguan dahil ang akala nila maproprotektahan ng ahensya ang negosyante. Wala ngang ibang naisip ang pamilya ng biktima
na siyang taong responsable sa krimen, kundi ang ex-boyfriend nito na si Omar. At ang tanging sigaw nga ng pamilya ng biktima ay hustisya. Sa investigasyon nga ng mga pulis, napanood nila ang mga kuha ng CCTV na nakunan ang karumal-dumal na krimen at kung paano hinabol ng sospek ang biktima hanggang sa mapatay niya ito. Agad namang hinanap ng mga otoridad ang sospek at makalipas ang 3 araw na aresto nila ang negosyante sa isang terminal ng bus. Sinubukan ni Omar na manlaban sa mga pulis at tumakas subalit hindi na siya nagtagumpay. Dito na siya tuluyang naaresto at dinala sa police station. Hindi naman itinanggi pa ng sospek ang ginawa niyang krimen at inamin nga niya na siya ang tumapos sa buhay ng pastry chef na si Esmeralda. At kasabay ng paghahatid sa huling hantungan kay Esmeralda, kinasuhan si Omar ng femicide para sa pagpatay niya sa negosyanteng si Esmeralda. At ayon nga sa batas ng Dominican Republic, maaring hatulang ng 30 years sa pagkakulong si Omar kapag napatunayan siyang guilty sa pagpatay sa ginang. Nakakalungkot nga ang sinapit ng matagumpay na pastry chef at single mother na si Esmeralda. Humingi siya ng tulong sa sistema na hindi pala maproprotektahan. Sa inyong opinyon, malaki ba ang epekto ng 10 taong agwat ng edad na Esmeralda at Omar? O sadya talagang controlling lamang si Omar? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!